mga kapatid, malalaman mo yung bunga ng kaalaman. Pag sakit sa ulo, huwag kang minom Diatab. Pag inumin mo, Dolphinal. Alam mo yun eh. Amen. Oh. Alam mo yun. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. Galing yan sa kaalaman, galing yan sa salita ng Diyos. Kaya nga, sabi ng Bible, my people perish for lack of knowledge. Bakit? Bakit marami napapahamak? Bakit marami mga kapatid ko nawawala? Bakit maraming magulo? Kasi nga kulang sa salita ng Diyos, kulang sa kaalaman. Pag lahat tayo may kaalaman sa salita ng Diyos, walang problema, walang kaguluhan, safe tayo. Bakit? Binibuild up natin yung tunay na pananampalataya natin. Safe ang pamilya mo, safe ang buhay mo, safe ang pag-leader mo, safe lahat, pati sarili mo sa harapan ng Diyos. Amen. Walang magkakagulo. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya sabi ni Paul, build yourselves up in your most holy faith. Yes. Kailangan mo talaga build up. Pag magpapabaya ka, hindi ka talaga lalakas. Huwag mong pabayaan talaga. Yung pananampalataya mo, huwag mo talagang pababayaan. Kasi nga mga kapatid, ang sabi nga ni Apostle Pedro sa 2 Peter chapter 1 verse 3, basa. Hallelujah. Ganito ang sabi niya. Yamang ipinagkaloob sa atin yan. Yamang ipinagkaloob sa atin ang kanyang banal na kapangyarihan. Ang lahat ng mga bagay na naukol sa kabuhayan at sa kabanalan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang sariling kalwalhatian at kagalingan. Kaya sabi niya, yung ipinagkaloob na sa atin ito, yung banal na kapangyarihan. Kaya ano pa ba magiging problema kung ipinagkakaloob na niya ito sa atin? Kaya pagka naunawaan mo ito, lumalakas ka, tumatatag yung faith mo mga kapatid ko. Pag may pagsubok, nagpe-praise the Lord ka pa rin. Pag may problema, hallelujah, nagpapatuloy ka pa rin. Hindi ka nadi-discourage, hindi ka mag-quit mga kapatid ko. Kasi pinapatibay mo lahat ng bagay na mararanasan mo sa buhay. Yun yung paraan para tumibay yung faith mo. Amen. Amen. Yes, amen. Isasama na natin lahat yan. Mga nararanasan mo sa buhay. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. Yun yung kailangan mga kapatid. Kaya nga kailangan malaman lang natin kung saan tayo sumasampalataya eh. Ha? Kailangan malaman lang natin. Bakit kailangan natin malaman mga kapatid? Para may practice natin. Kaya kung sumasampalataya tayo sa ating Panginoon Kristo, ano man ang kayong sinasabi, isa ulo mo, i-practice mo. Sigurado, tiyak yun mga kapatid na yun ay makakatulong sa'yo. I-practice mo talaga ano yung natutunan mo. Yun yung kailangan ngayon sa panahon ito. Pag hindi ka natututo mga kapatid, talo ka. Dahil wala kang alam eh. Kaya kailangan malaman mo talaga mga kapatid. Kaya ang pagkaalam mo sa Panginoon Kristo, ano ba sinasabi ng Panginoon Kristo? And if you love me, you must obey my commandments. Pag sinusunod daw natin ang kanyang mga salita, pinapractice natin ito, tumitibay tayo. Pinapatibay natin yung relasyon natin sa Panginoon. Nagmamature tayo mga kapatid. Amen? Amen. Kaya ako lagi kong sinasabi, pagka ang buhay ng Kristiyano sumusunod talaga mga kapatid ko sa salita ng Diyos, wala talagang Kristiyano nagkagalit-galit. Yes, amen. Walang nagtatampungan. Amen. Hello. Hello. Amen. Ha? Amen. Inaayos talaga ng Lord. Pamilya, magkakapatid, magkakapuso, magkakaibigan, magkapamilya, ay naayos talaga ng Lord. Bakit? Hindi yung intention ng Lord eh. Ha? Naparito ba siya para ang intention, guluhin niya ang church, mga kapatid? Hindi, ang intention na niya, i-establish ang church eh. Pagtibayin ang church, pagandahin ang church, ayusin ang church, pagkatapos kumandag, ito ibubusin yung pagpapala. Kaya nga mga kapatid, ang church na sumusunod sa Panginoon, yung binibless talaga ng Panginoon eh. Ano ba yung blessing mga kapatid ko? Hindi naman lahat sa material na bagay. Maraming pera, malungkot pa rin eh. Yes. Oh, totoo yun. Saan talaga ang tunay na kasiyahan? Sa Panginoon talaga eh. Yes, amen. Ha? Ngayon, pagka nasa Panginoon ka mga kapatid, sigurado marami rin blessing aakyat sa iyo. Bakit? Sumusunod ka sa Panginoon eh. Pangako ng Lord, i-establish niya ang church mga kapatid. Pangako ng Diyos, aayusin niya ang church. Lahat ayusin niya, pati gusto, pinaplansya ng Lord. Amen. Oh. Amen? Amen. Diba? Sabi ng Bible, yung magbiyanan, nagkakaintindihan, yung mag-asawa, nagkakaintindihan, yung magkakapatid, nagkakaintindihan. Pag hindi nagkakaintindihan, ay wang ko na lang.
Motel. Oo, ewan ko na lang. Eh kasi may salita ng Diyos eh. Hello? Amen. Kasama ba ako dito? Amen. Totoo yan eh. Wala talagang magiging dahilan pa ng kaguluhan, mga kapatid. Kung lahat, mga kapatid, binibuild up ang sarili, mga kapatid ko, sa isang banal na pananampalataya. Amen. Yan yung totoo. Pati paglilingkod mo, magiging maayos sa Diyos eh. Oh, nagkawindang-windang mga kapatid yung paglilingkod mo sa Diyos dahil sa dami mga kapatid siguro, marami siguro sa atin nakakaranas ang kung ano-anong naranasan sa buhay nito. Gusto naman ayusin yan eh. Ang simple lang mga kapatid, ibinibilang niya kasi pangako ng Lord yan pag sumunod ka sa kanyang mga salita. Ang problema lang naman talaga kaya hindi nagiging maayos minsan ang buhay ng tao dahil hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Amen. Oo. Kaya naniniwala ko lahat tayo as a church of God, as a magnificent God, mga kapatid ko, Christian fellowship, kung lahat ay susunod sa kanyang mga salita, wala talagang problema ang darating sa ating mga kapatid ko. Wala talagang problema ang kahantungan ng church, mga kapatid. Wala talagang kaguluhan, mga kapatid ko. Why? Dahil lahat tayo sumusunod sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Amen. Yung totoo. Saan ba nagmumula ang kaguluhan? Sa hindi pagsunod. Yung totoo. Pero saan naman nagmumula mga kapatid ang kaayusan? Sa pagsunod sa Diyos. Amen. Kaya maganda eh. Maganda talagang ginagawa ng Lord sa atin eh. Amen? Magpaglaban ka lang. Kasi ayaw ng demonyo na gumanda ang buhay mo. Number one siya, sumasalungan sa'yo. Gusto niya, mga kapatid ko, luluha ka ng dugo. Gusto niya, mga kapatid ko, maging problematika. Hallelujah. Pero ang Diyos hindi. Gusto niya maging maayos ang buhay mo at buhay na masaya, buhay na masagana, buhay na may pagpapala, mga kapatid ko. Simple lang talaga ang gagawin. Follow the instruction of God. Amen. Yan lang talaga kailangan. Amen? Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Mukhang galit sa akin yung ano, Brad. Mukhang lumalaban. Hallelujah. Amen po ba? Ang palagpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga kailangan, mga kapatid ko, yung spiritual maturity. Let us go on unto perfection. Amen. Huwag nating hayaan, mga kapatid. Hallelujah. Kung minsan kasi, mga kapatid ko, sa pagkalimot natin sa salita ng Diyos, minsan may mga decision tayo na hindi tama. Yan totoo. Nakakapasok tayo, hallelujah, sa isang maling desisyon. Kaya kung minsan, gumugulo ang buhay po natin. Amen ba, mga kapatid? Amen. Kailangan ma-edify ang body of Christ. Kailangan talaga, mga kapatid, siya masusunod. Ayaw ng Lord ng mali. Kaya nga, pagka pumapasok tayo sa kamalian, ang pinapasok natin, mga kapatid ko, sabi nga, mas mabuti para pumasok ang kamilyo sa butas ng karayon. Biro mo, mga kapatid, kaya rin pumasok ang kamilyo sa butas ng karayon, mga kapatid ko, kaysa doon sa mga tao, mga kapatid, papasukin ng mali, kahit na, mga kapatid ko, butas ng drum, hindi ka kaya makapasok. Hello? Amen. Pero sa pagsunod natin sa Panginoon, nagiging maayos ang takbo ng buhay po natin. Amen ba, mga kapatid? Para huwag daw tayo maging panatag, mga kapatid ko. Ngayon, pagka tayo naman pinagpapala ng Diyos, mga kapatid, huwag naman tayo na magiging panatag. Kasi kung minsan, papansinin din ng Diyos yan. Aba, overconfidence ka na, panatag ka na, nasa comfort zone na, mga kapatid ko. Minsan, magbabaliwala na. Yes. O, diba? Wow. Ha? Ano man yung hinihingi mo sa Panginoon, tumbasan mo talaga yun. Yes. Hallelujah. Tumbasan mo ng paglilingkod. Tumbasan mo talaga, mga kapatid. Huwag kang mamuhay sa comfort zone mo. Lumabas ka talaga ron, mga kapatid. Ay, okay na ako eh. Parang katulad dun sa isang tao, marami na akong bigas, marami na akong kamali. Pagdadagdag pa ako ng kamali. Pero mo, sabi ng Panginoon, bukas. Patay ron. Oh. Amen. Amen. Hallelujah. Yung totoo, mga kapatid. Parang katulad nung kapatid natin, may dalawa siyang kapatid. Pero mo, yung isa namatay, mga kapatid. Ililibing na ng Miyerkules, pagka Martes, sumunod, mga kapatid, yung isa, humabol. Yung isang kapatid, humabol. O, dalawa silang patay. Sabi nung hipag,
Kuya, magbalik loob na tayo sa Panginoon kasi hindi natin alam ang bukas. Sinagot ng kuya, sige, okay lang. Basta huwag ka mag-alala, hindi ka mamroblema sa akin. Hindi talaga problema, kinabukasan, patay na. Pag tingin nila sa loob ng kwarto, nanigas na. Patay. Sino nakakaalam? Yes. O diba? Mahirap maging panatag sa ngayon. Yes. Kailangan ngayon maglingkod sa Panginoon. Amen. Kailangan talaga ngayon maglingkod sa Panginoon. Hindi sa ito mga kapatid. Rabali sa amen. Amen. Hallelujah. Uso-uso kasi ngayon eh. Uso ang sakit, uso din ang patay, nangamatay mga kapatid sa totoo. Sana nakakilala sila sa Panginoon. Kung hindi nakakilala, paano? Mabigat eh. Kaya kailangan talagang patibayin natin ngayon yung ating pananampalataya sa Diyos. O kasi, yun lang naman talaga mga kapatid. Ewan ko ba, nagtataka ko sa napakaraming tao. Gusto nila, lagi magulo ang buhay nila, no? Samantalang tayo, gusto natin maging maayos mga kapatid. Simple lang talagang sikreto. Ang sikreto nasa salita lang ng Diyos talaga. Pag sumunod ka talaga sa Panginoon mga kapatid, ang ganda talaga ng buhay. Yes. Dito. Yun talaga importante. Ibigay mo, papasok ka sa magulong mundo mga kapatid, magulo ang buhay. Ito na mga kapatid. Napakasimple. Maglingkod ka sa Panginoon, magpuri ka sa Panginoon. Yes. Hallelujah, sambahin mo ang Panginoon. Purihin mo siya mga kapatid araw-araw sa buhay mo. Anong sinusukli ng Lord? Kapayapaan, ayusan, Yes. pagpapala mga kapatid. Amen. Pag humingi ka sa Lord mga kapatid ko, ipinagkakaloob ng Lord yung mga pagpapala sa buhay mo. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Pag nagkakasala, sisigaw ka, Lord, patawad! Ayun, piruin mo. Pagka nagkasala ka, huwag naman yung lagi na lang humingi ng tawad. Yes. Kung minsan, laging nagiging lisensya na yun eh. Maraming ganun mga kapatid. Papasok sa simbahan, hingi ng tawad. Paglabas mga kapatid ko, ganun ulit mga kapatid. Wala nagiging ano eh. Wala nagiging, kumbaga sa ano, gumaganda mga kapatid, hindi nagiging maayos ang buhay. Kaya nga mga kapatid, ang nais ng Panginoon, dahil pinagkaloob niya ang kanyang mga salita mga kapatid, para ma-establish tayo sa pananampalataya, upang ang pananampalataya ito gumanda, at ang pananampalataya ito magbubunga, at ang bunga makikita ng tao, makikita yung magagandang bunga sa buhay natin. Ito mga kapatid, hallelujah. Bunga yun ang pananampalataya sa Diyos. Amen. Iyon masarap. Habang naglilingkod ka, binibless ka ng Panginoon. Amen. Everybody say amen. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga sabi ni Pablo sa Philippians chapter 4, ang sabi niya sa verse 8, finally, brothers, whatsoever is true, whatsoever is noble, whatsoever is right, whatsoever is pure, think about such things. Whatsoever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice. Ano man daw mabuti, ano man daw kagalang-galang, ano man daw mga kapatid ko yung malinis, ano man daw yung kaibig-ibig, hallelujah, isipin mo ro ang mga bagay na ito at i-practice mo ito. Yes. Ibig sabihin, gusto talaga ng Lord maging pure tayo as a Christian mga kapatid. Kahit na nasa mundo tayong ito mga kapatid ko, hindi kaya tayong hawaan ng anumang galaw ng mundo. Pure tayo dahil ang iniisip natin yung tama lang palagi. Yes. Amen. Hindi yung mali. Hello? Amen mga kapatid. O palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Ito kasi yung pundasyon ng Kristyanong pamumuhay. Ito yung pundasyon mga kapatid, hallelujah, na natanggap natin mula sa Panginoon. Itinuro niya sa mga apostol at ang mga apostol na siya nagturo sa atin. Ito yung natanggap natin ang pananampalataya mga kapatid. Kaya kung titignan natin mga apostol, ang tindi ng pagsubok ng rasal, nilalagari pa sila, pinapatay pa sila, pero nagpupuri pa rin sa Diyos. Yes. Amen. Meron pa kayang ganun ngayon? Hallelujah. Nilalagari na mga kapatid. Pinapatay. Marami yun sa ibang bansa eh. Sa parting Saudi mga kapatid, pinipersecute. China. Hallelujah. Sa China, maraming ganun mga kapatid ko. Firing squad na dahil sa pananampalataya sa Diyos mga kapatid. Di baling mamatay. Yes. Hallelujah. Dahil mga kapatid, ang kamatayan paginabang. Yes. Amen. Everybody say amen. Hallelujah. Pagkatapos mamatay, langit ang punta. Kaya yung pananampalataya nila tumitingkad mga kapatid kasi meron silang pinagpapatayan eh. Kaya itong salita ng Diyos ang pinagpapatayan talaga mga kapatid eh. Yes. Kaya pagka